Greetings po mga kababayan, narinuwas mo oras nito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli sa Tony Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, no, ay ang topic po pala natin no, sa usaping ito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ng ating kababayan. Siya po ay si Lovely Cruz, yun po yung kanyang username. So, ang tanong po niya sa atin ay yung bang kung ano daw ang magiging situation na kung saan meron pong daw foreigner o sabi niya dito ibang lahi na lalaki bumili ng property, presumably lupa po dito sa atin at ipinangalan ito ngayon dun sa babae, no? So, presumably itong babaeng ito, it could be, di man sinasabi kasi dito kung married sila, pero presumably, baka kay-girlfriend niya, okay? So, ito po ang bibigyan nating daan 'no, sa usaping ito. So, dahil hindi maliwanag 'no, kung ano bang, status nung foreigner nito, at saka ang relation niya dun sa babae. Hindi naman po sinasabi na nagkasal sila. But nonetheless, simple lang po 'no. Una, ang foreigner po as a rule 'no, hindi po maaaring makapag-own ng lupa po sa Pilipinas. That is a rule, okay? Pero meron pong exception except kung yung foreigner na iyon ay nakamana ng lupa 'no, at, by operation of law. 'Pag sinabi nating operation of law, ibig sabihin na nagkaroon siya ng mana dahil ang may-ari ng lupa na yun happens to be a Filipino citizen. At pumanaw at, dahil siya lang ang foreigner lang tagapagmana, that is the only instance na ang foreigner po may be allowed to own land in the Philippines kahit na, pagbili po hindi po pupuwede. Now in this particular case kaya siguro ipinangalan ng foreigner ang lupa sa pangalan ng babae, simply because alam niya na hindi siya maari makapag-own po ng lupa dito sa Pilipinas. So, simple lang naman tanong, dahil pinangalan ito doon sa babae, okay? Eh, ano daw ang karapatan ng babae 'no, dito sa lupa? Well, simple lang po 'yun kung nakalagay sa titulo ay ang may-ari ay yung nakalagay dun babae, siya po ang may-ari, bilang may-ari ay may karapatan po siya kung anong gagawin niya dito sa property na ito 'no. Ay puwede niya ibenta, puwedeng isanla po niya because, she is deemed to be or presumed to be, conclusively presumed as the rightful and legal owner because yun po nakalagay sa kanyang titulo. Now if in this case, may habol po ba si foreigner dito? Well, hindi naman din sinabi na ano, na na anong habol niya because ano, sa kanya yung pera. Maybe kung sa kanya yung pera, maaaring sabihin ng foreigner, pinahiram lang niya. O kung pinahiram lang niya, puwede niya singilin si babae, 'no? Dahil, ah, dahil pera niya yung pinangbili. So, parang maituturing na pinautang lang o it's a contract of loan between the foreigner at saka ito pong si babae. So, kung sa ganitong pananaw po, ay may karapatan po si foreigner na para singilin kung pagkakautang man ito. Pero kung hindi naman, kung gift lang, o gano'n din. 'Pag gift, di donation ang tawag nito. So, meron ding babayarang, donation, donor's tax 'no, dito sa kanilang transaction do'n sa ating pamahalaan. So, tandaan po natin, ang foreigner ay hindi po ay maaaring makapag-own ng property dito sa Pilipinas. 'Pag sinabing property, lupa po. Although may mga instance naman po na ang isang foreigner, halimbawa po Pilipino dati, natural born Pilipino, and then naging naturalized Filipino citizen na sa ibang bansa, puwede po bang bumili siya ng lupa dito sa Pilipinas? Puwede siya makapag-own ng property dito sa Pilipinas? Puwede po 'no, basta siya po ay isang, former natural born Filipino citizen. Kahit na hindi pa siya nag-avail ng yung Dual Citizenship Act, yung retention 'no, ng Filipino citizenship 'no, kung saan ay
ay nag-ano na siya, naging citizen na sa ibang bansa, naging naturalized na, pwede po siya makapag-own ng property kahit na ng lupa, kahit na siya ay hindi na siya Filipino citizen. Ito po isang pribilehiyo lamang na binibigay po, no, sa former natural born Filipino citizen sa ilalim po ng Batas Pambansa bilang 185. Now, ano ba yung ibig sabihin ng natural born Filipino citizen? Ay ang ibig sabihin po niyan, 'no, sa ilalim ng ating pong saligang batas at saka sa ating pong mga batas po natin, particularly itong Batas Pambansa bilang 185, ay yung citizen na pinanganak sila bilang Pilipino, 'no, at the time of their birth, at wala na silang gagawin pang anumang legal na hakbang para ma-perfect yung kanilang Philippine citizenship. So yun po ang dinefine ng batas natin kung ano yung natural born Filipino citizen. Halimbawa, pag kayo ay pinanganak noong 1973 at saka 1987 Constitution, nakalagay po doon, ay dinefine po doon kung sino yung mga Filipino citizen. Ito po ay yung kung sila ang pinanganak sila, no, na ang kanilang magulang, no, or kanilang tatay o kanilang mother, no, either of them or both are Filipino citizen, ay sila po ay considered na Filipino citizen, and hindi lang yun, considered din sila as a natural born Filipino citizen. So kung natural born Filipino citizen ka, ay nag-apply ka ng naturalization sa ibang bansa tulad dun sa Canada o sa US man, okay? Now, you can still own land in the Philippines, no, kahit ikaw ay foreigner foreigner na sa perspektibo ng batas po natin dahil hindi kayo nag-avail ng Dual Citizenship Act. May limit lang po, ha. Pag kayo ay former natural born Filipino citizen, ay maaari lang yung bilhin for residential purposes lang. Residential po ang sinasabi natin is 1,000 square meters po ang mabibili ninyo na lupa. And you can own that area kung ito ang lupa po ay nasa urban center, at kung lupa naman ay nasa rural areas, you can own as much as 10,000 square meters or 1 hectare po, no, kung ang lupa ay nasa rural areas. Ang purpose po is only for residential purposes only. So yun po ang batas po natin sa ilalim po ng Batas Pambansa bilang 185. Ngayon, kung mayroon namang Pilipino na gustong mag-invest din, no, pwede naman po yun sa tinatawag nating na Foreign Investment Act, no, na kung saan mas mataas po, no, ng area, mas malaking area ang pwedeng makapag-own ng Pilipino, no, both in rural areas at saka sa urban centers for investment purposes po naman yun. So, yun po, no, ang tandaan natin, no, ang basic po yan, no, dito po sa pag-own po ng lupa po dito sa Pilipinas, because as a rule, only Filipino citizen, no, can own lands in the Philippines, subject to, yun, mayroon pong restriction po tayo. Or, kung halimbawa naman, kung ito ay corporation, okay, gusto mag-own ng property, ay kailangan lang po na 60% po ng equity, yung capital po ng corporation is owned by the Filipino citizen, at yung 40% may be owned by a foreigner. So another instance na pwede po mag-own ng real properties ang foreigner is yung po sa condominium, pero yung condominium po hindi naman po yung lupa, no, but meron pong kaakibat na interest po diyan doon sa lupa itself kung saan nakatayo yung condominium. Ganon din po ang rule diyan, no? Yung foreigner, regardless kung ano yung ano niya, former natural born Filipino ba siya o hindi, pwede po silang mag-own ng condominium dito for as long as yung total ownership po ng isang condominium project or condominium corporation, no, mami-maintain din po niya yung 60-40 requirements po ng ating batas po, ng ating saligang batas. So I hope nasagot po natin, no, ang katanungan po sa atin ng ating taga-subaybay na si Lovely Cruz. So back natin, no, napalista tayo ng konti. Okay, pang usapin dito yung foreigner,
na lalaki bumili ng lupa. Ipinangalan po doon sa babae. Presumably, girlfriend niya o kaibigan niya. O di naman po sinasabi sa asawa niya. So ano daw ang karapatan ng babae? She has all the rights of a registered a lawful owner of that property. So, ngayon, kung pera ng foreigner, well, hindi natin alam kung ano bang transaction nila, maaaring pinahiram lang yung pera. Kung pinahiram, ang rights sila ng foreigner is pwedeng singilin po niya. Okay? Kung donation naman, that is a gift. So, more reason ang sa babae po, no? Ang property na yan. So, I hope nasagot po natin, no? Ang katanungan po sa atin ni Lovely Cruz. Okay, sa kapapasok pa lang, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe ng ating channel, no? At if you find our videos interesting and informative, hindi naman po siguro kalabisan pag ako po hihirit po sa inyo ng isang click po ng subscribe, share, and like po. At saka i-press po din nyo yung notification bell para pag may updates po tayo, you'll be notified at wala po kayong mamimiss na episode. May bagong account na rin po tayo sa Facebook, no? At konti pa lang po nakakaalam dito, pakitulungan naman po ninyo yung abang lingkod na paki-spread po, spread out po, paki-share and like din po ang ating mga videos para mahuli po tayo ng algorithm ng ating YouTube at ganoon din po sa ating Facebook account po natin. Especially kung ang ating video po, no, ay nakakatulong nga po sa inyo at nakapagbigay po sa inyo ng legal information o kaalaman, no, na na maaring helpful, no? Hindi lang sa inyo kundi po sa ating mga kababayan. It could be your friends, your relatives, your neighbors po ninyo at of course sa mga OFWs po natin. So hanggang dito lang muna tayo and I hope to see you again in the next video po natin. But for now, God bless.